Buwan ng Oktubre, isang malamig at tahimik na gabi sa bayan ng San Isidro. Walang ibang tunog kundi ang mahihinang hampas ng hangin sa mga punong kahoy at ang tunog ng mga kuliglig sa malayo. Sa isang liblib na sementeryo sa gilid ng bayan, naroon si Antonio Velarde, isang lalaking may maputi ng buhok, matikas ang tindig, at nakasuot ng itim na Amerikana. Narating niya ang puntod ng yumaong asawa na si Maria. Ang puntod na ito ay pinalibutan ng mga tanim na rosas na siyang personal na inalagaan ni Antonio taon-taon. Ang marmol na lapida ay tila kumikislap sa liwanag ng buwan, at sa bawat yapak ni Antonio papalapit, dama ang bigat ng 10 taong nagdaan mula nang mawala si Maria. Pagdating sa tapat ng puntod, tumigil siya at muling tumingin sa lapida. Binasa niya ito ng tahimik. Maria Velarde, isang mapagmahal na asawa, matapat na kaibigan, at huwarang ina. Bumuntong hininga si Antonio. Maria, 10 taon na. Parang kailan lang, narito ka pa. Bulong niya habang hinahaplos ang malamig na marmol. Hindi niya maipaliwanag kung bakit sa bawat pagdalaw niya rito, parang lagi siyang may hinahanap na hindi niya makita. Parang may nawawala sa kwento nila, kahit alam niyang tapos na iyon. Sa kanyang pagninilay, napansin niya ang isang maliit na anino sa likod ng puntod. Sa simulay, inakala niyang paningin lang iyon o dulot ng ilaw ng buwan. Pero nang mas tinitigan niya, natanto niyang may isang batang natutulog sa damuhan, sa mismong tabi ng puntod ng kanyang asawa. Napahinto si Antonio. Ano ang ginagawa ng batang ito dito sa oras na ito ng gabi? Tanong niya sa sarili. Lumapit siya, dahan-dahang yumuko, at pinagmasdan ang bata. Maliit, payat, may mga gusot na damit, at mukhang walang sapat na proteksyon laban sa lamig ng gabi. Siguro 8 taong gulang lamang ito, wala pang 10. Ang mukha nito'y tahimik at tila walang kamalay-malay sa paligid. Hinipo niya ang balikat ng bata upang gisingin ito. Iho? Iho? Gising ka. Unti-unting dumilat ang bata, at sa pagdilat ng mga mata nito, bumungad kay Antonio ang isang bagay na hindi niya inasahan. Ang bata ay may hawak na isang lumang larawan. Larawan ito ng kanyang asawa, si Maria. Noong kabataan nito, nakasuot ng simpleng bestida at may masayang ngiti. Gulat na gulat si Antonio. Paanong napunta sa bata ang larawang ito? Hindi ba't ito'y sa kanya lamang dapat? Bakit may larawan ka ni Maria? Tanong ni Antonio, ang tinig ay nanginginig sa kaba at pagtataka. Hindi sumagot ang bata kaagad. Imbes tinitigan nito ang larawan, at sa mahinang boses ay bumulong. Mama! Parang biglang tumigil ang oras para kay Antonio. Mama? Saan mo nakuha yan? Halos umalingaw-ngaw ang tanong niya sa tahimik na paligid. Ngunit hindi nagsalita ang bata. Sa halip, iniabot nito ang larawan kay Antonio. Sabay tumingin sa kanyang mga mata. Napansin ni Antonio ang pamilyar na tingin, ang pagkakahawig ng mga mata nito sa kanyang asawa. Anong pangalan mo, iho? Tanong niya. Lucas, mahinang sagot ng bata. Lucas? Saan ka nakatira? May kasama ka bang iba? Umiling ang bata. Wala. Dito lang ako. Lalong naguluhan si Antonio. Ano ang ibig sabihin ng dito lang ako? Ang puntod ba ni Maria ang tinutukoy ng bata bilang tirahan? At paano siya naugnay sa pamilyang Velarde? Lumuhod si Antonio upang magtama ang kanilang mga mata. Lucas, nasaan ang mga magulang mo? Paano mo nakilala si Maria? Sandaling tumahimik ang bata, tila nag-iisip bago sumagot. Siya lang ang natatandaan ko. Siya lang? Paano mo siya natatandaan? Umiling si Lucas. Hindi ko alam. Basta't alam kong siya si Mama. Napatingin si Antonio sa larawan. Hindi siya maaaring magkamali. Ang larawang ito ay isa sa mga personal na koleksyon ni Maria. Alam niya ang bawat linya, ang bawat kulay ng papel. Ngunit paano ito napunta kay Lucas? At higit sa lahat,
Paano siya matatawag ng batang ito na mama? Naghalo ang emosyon sa puso ni Antonio. Pagkagulat, pagtataka, at kahit takot. Tumayo siya at muling nilingon ang puntod ng asawa. Sa kanyang isipan, nagbalik ang mga araw kung kailan nabubuhay pa si Maria. Naalala niya ang mahaba nilang mga pag-uusap, ang mga plano para sa hinaharap, at ang kanilang mga pangarap. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, parang may mga bahagi ng kwento ni Maria na hindi niya alam. Mga bahagi ng kanyang buhay na ngayon lamang nagbubukas sa kanya, 10 taon matapos itong pumanaw. Tumingin siya sa bata. Sa kabila ng kanyang pagdududa, naramdaman niyang kailangan niyang alamin ang katotohanan. Lucas, sumama ka muna sa akin. Aalamin natin ang lahat ng ito. Tumango ang bata, walang sinabing kahit ano, ngunit sa mga mata nito'y may naaaninag na tila kapayapaan at pag-asa. Habang magkatabing naglalakad papalayo mula sa puntod, naramdaman ni Antonio na ang gabing iyon ang simula ng isang mas malalim na kwento. Isang kwento ng nakaraan na kailangang mabuksan upang mabigyang linaw ang kasalukuyan. Habang binabaybay ni na Antonio at Lucas ang mahabang daan pabalik sa bahay, ramdam na ramdam ang katahimikan sa pagitan nila. Si Lucas ay tahimik na nakatingin lamang sa kanyang hawak na larawan, tila may malalim na iniisip, samantalang si Antonio, bagamat nagsusumikap na panatilihin ang kalmadong hitsura, ay punong-puno ng katanungan sa kanyang isipan. Pagdating sa bahay, isang malaki at eleganteng mansyon sa may dulo ng bayan. Agad silang sinalubong ni Sofia, ang matagal ng kasambahay ni Antonio. Sa unay nagulat si Sofia sa batang kasama ng amo, ngunit hindi ito nagpahalata. Magandang gabi, Senyor Antonio. Sino po ang kasama ninyo? Tanong niya habang binubuksan ang pinto. Isang bata na nakita ko sa puntod ni Maria. Maiksing sagot ni Antonio. Tinitigan niya si Lucas. Ang pangalan niya ay Lucas. Wala siyang maalalang magulang o tirahan. Dito muna siya pansamantala, Sofia. Napansin ni Sofia ang larawan sa kamay ng bata. Senyor, bakit po may dalang... Sa loob na natin pag-usapan, Sofia. Pakihanda na lang ng mainit na pagkain at kumot para sa bata. Hindi na nagtanong pa si Sofia. Gaya ng nakasanayan, ginawa niya ang iniutos ng amo. Habang hinahatid niya si Lucas sa isang maliit na silid malapit sa kusina, iniwan muna ni Antonio ang dalawa at naupo sa sala. Tinitigan niya ang larawan sa isip kahit wala ito sa kanyang mga kamay. Paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili. Sino ba talaga ang batang iyon? Pagbalik ni Sofia mula sa kusina, nagdala siya ng mainit na tsaa para kay Antonio. Senyor, ang bata, may alam po ba kung paano siya nakarating sa sementeryo? Umiling si Antonio. Ang sabi niya, ang natatandaan lang niya ay ang puntod ni Maria at ang larawan, ni hindi niya matandaan kung saan siya galing. Napakabata pa ng bata, Senyor. Baka nawawala lang po siya, sabi ni Sofia, tila sinusubukang magbigay ng praktikal na paliwanag. Pero nakakapagtaka rin po talaga, bakit niya kilala si Senyora Maria? At bakit may larawan niya? Hindi na sumagot si Antonio. Tumayo siya mula sa kinauupuan at tumungo sa kanyang opisina. Sa loob nito ay naroon ang ilang lumang kahon ng mga larawan, dokumento, at sulat mula kay Maria noong nabubuhay pa siya. Kinuha niya ang isang kahon at muling binalikan ang mga lumang alaala. Ang kanilang mga larawan sa kasal, ang mga lumang love letters na ipinadala ni Maria noong panahon ng kanilang paglalakbay, at ilang larawan noong mga unang taon nilang mag-asawa. Habang nilalampasan niya ang bawat larawan, hindi niya maitanggi ang isang bagay. Sa kabila ng kanilang maraming masasayang taon, may ilang bahagi ng buhay ni Maria na tila napakapribado. Hindi niya lubos na naiintindihan ang bawat sulok ng kanyang pagkatao, ngunit kailanman ay hindi siya nagtangkang magtanong. Mahal niya si Maria at palaging sapat na iyon. Ngunit ngayon, sa pagkakakita kay Lucas, parang unti-unting bumubukas ang isang pinto patungo sa isang kwento na hindi pa niya lubos na nalalaman. Maya-maya, lumapit si Sofia sa pinto ng opisina. Senyor,
Gising pa po si Lucas? Gusto niyo po bang kausapin ulit siya? Tumango si Antonio at isinara ang kahon. Bumalik siya sa sala kung saan naroon si Lucas. Ang bata'y nakaupo sa sofa, nakakumot at halatang pagod, ngunit alerto pa rin. Lumapit si Antonio at naupo sa tapat niya. Lucas, mahinahong sabi niya, hindi mo ba talaga natatandaan kung sino ang mga magulang mo? Umiling si Lucas. Hindi ko po alam. Basta't simula po noong maaalala ko, doon lang ako sa puntod ni Mama. Bakit mo siya tinatawag na Mama? Tanong ni Antonio. Naaalala mo ba siya na kasama mo noon? Pinag-isipan ni Lucas ang sagot. Hindi po, pero parang kilala ko siya. Parang alam kong siya si Mama. May naaalala ka bang ibang tao? Mga kakilala niya? Bahay? Lugar? Umiling ulit si Lucas. Wala po. Puntod lang. Puntod lang po ng Mama. Napabuntong hininga si Antonio. Paano mo hahanapan ng sagot ang mga tanong kung ang tanging pinanghahawakan ng bata ay isang puntod at isang larawan? Naisip niya kung maaaring si Lucas ay anak ng isang kakilala ni Maria o baka isang bata na minsang inalagaan nito. Pero kung ganoon, bakit tila napakalalim ng emosyon ng bata para tawagin si Maria na Mama? Habang nag-uusap sila, biglang sumingit si Sofia. Dala ang isang tray ng pagkain. Senyor, baka po gutom lang si Lucas. Dapat po yata, pakainin muna natin siya. Tapos magpahinga siya ng maayos. Baka bukas po mas maalala niya kung ano talaga ang nangyari. Tumango si Antonio. Tama ka, Sofia. Lucas, kumain ka muna. Babalikan kita bukas para makapag-usap pa tayo. Tumango si Lucas at nagsimulang kumain. Habang nakatingin si Antonio sa bata, naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam. Para bang ang batang ito ay may bit-bit na piraso ng nakaraan ni Maria na kahit siya ay hindi alam. Ngunit sa ngayon, hindi niya pwedeng pilitin ang bata na magkwento kung wala namang maalala ito. Kailangan niyang maghintay. At higit sa lahat, kailangan niyang alamin kung ano ang itinatago ng nakaraan ni Maria na ngayon lamang nagsisimulang magbukas sa kanyang harapan. Sa mga sumunod na araw, tila nagkaroon ng kakaibang kasiyahan sa bahay ni Antonio. Si Lucas, bagamat tahimik at mahiyain noong una, ay unti-unting nagbukas ng kanyang mundo. Si Sofia, na matagal nang kilala ang bawat sulok ng tahanan, ay napansin ang mga maliliit na bagay. Ang pamilyar ng ngiti ni Lucas, ang paraan ng kanyang pagtitig sa mga lumang larawan sa pader, at maging ang pinunyang galaw na tila may hawig sa mga alaala niya kay Maria. Isang umagang tahimik habang abala si Sofia sa pag-aayos ng mesa, lumapit si Lucas sa kanya. Ate Sofia, mahina niyang tawag habang nakatingin sa isang lumang larawan na nakasabit malapit sa dining room. Sino po siya? Sumulyap si Sofia sa direksyon ng larawan. Larawan iyon ni Maria. Suot ang kanyang paboritong floral na damit. Ngumingiti habang hawak ang isang basket ng sariwang bulaklak mula sa hardin. Napangiti si Sofia habang lumapit siya sa bata. Siya si Ma'am Maria, ang asawa ni Senyor Antonio. Napakabuti niyang tao. Si Mama po, sabi ni Lucas. Ang tinig ay may halong kaba at pagtatanong. Parang naaalala ko siya, pero hindi ko alam kung bakit. Tumingin si Sofia kay Lucas. Tila may mga katanungan din siyang gustong itanong, ngunit pinili niyang manahimik. Sa halip, inilapit niya ang kanyang kamay sa balikat ng bata at hinaplos ito. Alam mo Lucas, marami tayong hindi naaalala o nauunawaan sa simula. Pero darating ang panahon, malalaman din natin ang sagot. Sa mga sumunod na oras, habang abala si Antonio sa kanyang opisina, si Lucas naman ay naglalakad-lakad sa mga pasilyo. Parang may hinahanap siyang hindi niya maipaliwanag. Ang bawat larawan na makita niya sa dingding, mga litrato ni na Antonio at Maria noong kanilang kasal, mga kuha mula sa kanilang bakasyon sa probinsya, at maging ang mga larawan ng hardin na pinaghirapan nilang itanim,
ay tila may koneksyon sa kanyang kalooban. Si Mama ba ay mahilig sa bulaklak? Tanong ni Lucas nang magkasalubong ulit sila ni Sofia. Oo, sagot ni Sofia habang kinukuha ang ilang tuwalya mula sa kabinet. Mahal na mahal niya ang hardin, kaya't kahit noong mawala siya, si Senyor Antonio na ang nagpatuloy sa pag-aalaga sa mga tanim. Parang pamana na rin niya. Kung mahal niya ang bulaklak, bakit niya po ako iniwan? Tanong ni Lucas. Ang boses ay halos hindi marinig. Tumigil si Sofia sa ginagawa. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong ng bata. Sa halip, hinila niya ito paupo sa sopa sa gilid ng pasilyo. Lucas, minsan ang mga magulang natin ay gumagawa ng mga bagay na hindi natin lubos maunawaan. Mahinahon niyang sabi. Baka may mga dahilan na hindi niya kayang ipaliwanag. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi ka niya mahal. Minsan, ang mga tanong natin ay kailangan ng panahon bago magkaroon ng sagot. Hindi sumagot si Lucas. Sa halip, muli siyang tumingin sa mga larawan, partikular sa isang litrato kung saan si Maria ay may hawak na maliit na bata. Hindi niya tiyak kung sino ang bata sa larawan, ngunit parang may kung anong nararamdaman siya tuwing nakikita ito. Nang sumapit ang tanghali, tinanong siya ni Antonio habang sabay nilang kinakain ang tanghalian. Lucas, may naaalala ka bang iba? Kahit anong detalye tungkol sa nakaraan mo? May lugar ba o pangalan na sumasagi sa isipan mo? Umiling si Lucas. Wala po, sir. Puntod lang ni Mama. Napansin ni Antonio ang pagkabahala sa mukha ng bata. Huwag kang mag-alala, sabi niya. Hindi natin kailangang pilitin ang alaala mo. Habang tumatagal, unti-unti rin natin malalaman ang totoo. Pagkatapos kumain, muling bumalik si Lucas sa kanyang paboritong lugar sa bahay, ang maliit na gallery ng mga litrato. Tila hindi siya mapakali habang sinusuri ang bawat frame. Nang sumunod si Antonio sa kanya, nakita niyang tumuturo si Lucas sa isang litrato na nakalagay sa gitna ng gallery. Ang larawan ni Maria kasama si Sofia. Kuha ilang linggo bago siya pumanaw. Si Mama po ba ay masaya noon? Tanong ni Lucas. Tumayo si Antonio sa tabi ng bata at tumitig sa litrato. Oo, mahinang sabi niya. Napakasaya niya noon. Siya ang pinakamabait at pinakamasayang tao na nakilala ko. Kaya't noong nawala siya, para bang nawala rin ang kalahati ng buhay ko. Kung masaya po siya, bakit parang iniwan niya ako? Mahina ngunit puno ng emosyon na tanong ni Lucas. Napatingin si Antonio kay Sofia, na kasalukuyang nagwawalis sa gilid. Alam niyang naririnig din ni Sofia ang usapan. Tumikim siya at sinubukang ipaliwanag. Hindi ko alam ang sagot doon, Lucas. Pero alam kong kung naririto siya ngayon, gusto niyang iparamdam sa'yo kung gaano kanya kamahal. Siguro, may mga nangyari noon na hindi natin naiintindihan pa. Pero isa lang ang sigurado ako, hindi kanya basta iniwan. Sa mga gabing nagdaan, naging abala si Antonio sa pagsasaliksik ng anumang bakas mula sa nakaraan. Tinitingnan niya ang mga lumang talaan ng pamilya, mga resibo, mga sulat, lahat ng posibleng makapagbigay liwanag sa koneksyon ni Lucas kay Maria. Samantala, si Lucas naman ay patuloy na nagtatanong. Bawat bagong detalye na maririnig niya mula kay Antonio at Sofia ay tila isang piraso ng puzzle na pilit niyang binubuo. Bakit po may mga lumang aklat sa loob ng opisina ni Mama? Tanong ni Lucas isang gabi habang sinasamahan siya ni Sofia mag-ayos ng higaan. Mahilig magbasa ang mama mo, sagot ni Sofia habang inaayos ang unan. Marami siyang mga librong iningatan. Karamihan dyan, regalo ni Senyor Antonio. Gusto ko pong makita, sabi ni Lucas, puno ng interes. Napangiti si Sofia. Siguro bukas, pwede tayong maghanap ng ilang libro na magugustuhan mo. Marami pa siyang mga kwentong iniwan. Habang natutulog na si Lucas, nanatiling gising si Antonio, nakatitig sa isang lumang album ng mga litrato. Ramdam niyang unti-unting tumitibay ang misteryo sa paligid ni Lucas.
Habang sinusuri ang bawat pahina, isang tanong lang ang nananatili sa kanyang isipan. Ano nga ba ang tunay na kwento ni Maria? At paano ito nauugnay sa batang ito? Nagpatuloy ang mga araw at hindi mawala sa isipan ni Antonio ang koneksyon ni Lucas sa kanyang yumaong asawa. Sa kabila ng mga simpleng sagot ng bata at ang kakaibang pakiramdam na parang pamilyar ito sa kanyang buhay, walang malinaw na sagot kung sino talaga si Lucas. Dahil dito, nagsimula siyang magtanong-tanong sa mga kakilala nilang mag-asawa. Marami siyang inalala, mga dating kaibigan, kapamilya, pati mga dating kasamahan sa negosyo ng kanyang asawa. Unang nilapitan ni Antonio si Don Felipe, isang matandang negosyanteng minsang naging malapit na kaibigan ni Maria. Sa isang pananghalian sa opisina ni Don Felipe, inilabas ni Antonio ang kanyang mga tanong. "Felipe," panimula ni Antonio habang iniikot-ikot ang hawak na baso ng tubig. "May naaalala ka bang panahon na parang balisa si Maria bago siya nawala?" Tumingin sa kanya si Don Felipe na tila nag-iisip. Antonio, alam mo naman palaging masayahin si Maria. Pero oo, may ilang linggo nung parang tahimik siya. Hindi ko naman inusisa kasi baka may iniisip lang na personal. Wala ka bang narinig na kahit ano? Kahit sinong nabanggit niya? O kung saan siya madalas magpunta? Tanong ulit ni Antonio. Umiling si Don Felipe. "Wala, kaibigan. Kung may alam ako, sinabi ko na agad sa'yo noon pa." Tila napansin ni Felipe ang lungkot sa mga mata ni Antonio kaya idinagdag niya. "Pero alam mo, baka may mga sulat siya. Maria loved writing letters. Baka may itinago siyang mga liham na hindi mo pa nakikita." Nagpasalamat si Antonio at umuwi ng mas maraming tanong sa kanyang isipan. Pagbalik sa bahay, tinanong niya si Sofia tungkol sa mga sulat. Napaisip si Sofia at saka naglahad ng kwento. "Senyor, noong malapit na pong pumanaw si Ma'am Maria, madalas po siyang magkulong sa kwarto niya. Nakikita ko po siyang may sinusulat, pero hindi niya po sinasabi kung para kanino o kung ano iyon. Sa huli po, hindi ko na siya tinanong," sabi ni Sofia habang nagtitimpla ng kape para kay Antonio. "May nakita ka bang mga sulat matapos siyang mawala? O may nabanggit ba siya bago siya pumanaw?" Tanong ni Antonio. "Wala po akong nahanap. Parang kinuha niya lahat ng iyon, senyor," sagot ni Sofia. "Pero may isang bagay po akong napansin. May dating kasambahay si Ma'am Maria, si Ising. Bigla po iyong nawala mga ilang linggo bago siya pumanaw. Hindi po siya nagpaalam. Baka po may alam si Ising." Naging malinaw kay Antonio na kailangang hanapin si Ising. Kung ang tagapaglingkod na ito ay biglang nawala ng walang paalam, maaaring may mahalagang impormasyong alam ito. Ngunit ang problema, matagal nang walang balita kay Ising. Hindi na ito makikita sa lumang tirahan nito at walang sino man sa mga kaibigan nila ang nakakaalam kung nasaan ito ngayon. Habang patuloy na naghahanap ng mga sagot, nagkaroon ng sandali si Antonio na nagbalik tanaw. Sa isang gabing tahimik sa kanyang opisina, muling binuksan niya ang lumang kahon ng mga alaala. Inisa-isa niya ang mga lumang larawan at mga papel, ngunit wala siyang nakitang anumang liham na nagbigay linaw sa sitwasyon. Napabuntong hininga siya at muling bumalik sa larawan ni Maria. Ang ngiti nito, ang liwanag ng mukha nito, ang init ng presensya na labis niyang hinahanap mula noong nawala ito. Sa kabilang banda, si Lucas ay patuloy na naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay sa bahay. Naging mas malapit ito kay Sofia, madalas nagtatanong tungkol kay Maria. "Tita Sofia," tanong ni Lucas isang hapon habang nag-aayos sila ng mga bulaklak sa hardin. "Bakit po palaging masaya si Mama sa mga litrato?" Ngumiti si Sofia. "Kasi ganoon siya. Palaging nakikita ni Ma'am Maria ang magaganda sa buhay. Lagi niyang iniisip kung paano niya mabibigyan ng kasiyahan ang mga tao sa paligid niya." "Kung ganoon po, bakit niya ako iniwan?" tanong ni Lucas. Muling naihayag ang tanong na matagal nang bumabagabag sa kanyang murang isipan. Napahinto si Sofia sa pag-aayos ng mga bulaklak.
Hindi niya alam ang sagot, ngunit alam niyang kailangang magsalita. Lucas, hindi ko alam ang lahat ng dahilan, pero naniniwala akong mahal ka niya. Minsan ang mga tao, kahit gustuhin nilang manatili, hindi nila magawa. Pero ang pagmamahal, hindi nawawala kahit nawala na sila. Sa mga susunod pang araw, nagpatuloy ang pagsasaliksik ni Antonio. Nag-usisa siya sa mga matatandang kakilala. Bumisita sa mga lugar kung saan madalas pumunta si Maria noong nabubuhay pa ito. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, tila nawawala ang bawat posibleng sagot. Ang tanging nanatili ay ang misteryo, ang posibilidad na may bahagi ng buhay ng kanyang asawa na kailanman ay hindi niya lubos na nauunawaan. Isang gabi, habang natutulog na si Lucas, naupo si Antonio sa sala. Kasama niya si Sofia, na tahimik lang sa kanyang tabi, hawak ang isang tasang mainit na tsokolate. Wala ni isa sa kanila ang nagsalita sa loob ng ilang minuto. Hanggang sa wakas, nagsalita si Antonio. Sofia, bakit ganito? Sa kabila ng lahat ng pagtatanong, lahat ng pagsubok, wala akong makitang sagot. Parang mas dumadami pa ang mga tanong kaysa sa mga sagot. Tiningnan siya ni Sofia. Senyor, minsan ang mga sagot ay hindi dumarating agad. Baka kailangan lang po natin ng mas maraming oras. Pero sa loob ni Antonio, alam niyang oras ang kanyang kalaban. Gusto niyang malaman ang lahat ng koneksyon ni Lucas bago pa mas lumalim ang kanyang pagdududa. Bago pa mas lumala ang agwat sa pagitan ng kanyang nakaraan at kasalukuyan. Habang pinapanood niyang mahimbing na natutulog si Lucas, isang bagay ang naging malinaw. Hindi siya titigil hanggat hindi niya natutuklasan ang buong kwento, gaano man kahirap ito. Sa mga sumunod na araw, mas lalong naging abala si Antonio sa pag-alam sa katotohanan. Sa bawat sandali ng katahimikan sa kanilang malaking tahanan, parang bumabalik sa kanyang alaala ang mga araw na kapiling pa niya si Maria. May mga pagkakataon noon na bumabalik-balik sa kanyang isip, pero ngayon lang niya binigyan ng pansin. Isang gabi, habang nakaupo sa sala at umiinom ng isang baso ng alak, natanong niya bigla si Sofia. Naalala mo ba noong mga huling buwan ni Maria? Parang may mga araw na hindi ko siya mahanap. Tumigil si Sofia sa pag-aayos ng mga bulaklak na nakapatong sa lamesa. Oo, senyor. May mga araw noon na bigla siyang nawawala. Kapag tinatanong ko po siya kung saan siya nanggaling, madalas simpleng sagot lang ang binibigay niya. Sabi niya, may inayos lang ako, pero hindi siya nagkukwento. Naisip ni Antonio ang mga gabing naghihintay siya kay Maria sa kanilang kwarto. Umaasang babalik ito kaagad. Madalas siyang magtanong, Maria, saan ka ba pumunta? At ang laging sagot nito'y, may inayos lang ako sa bayan. Ngayon, napagtanto niyang baka hindi lang simpleng mga gawain ang dahilan ng pagkawala nito. May mga tawag pa nga noon na tinatanggihan niya. Dugtong ni Sofia. Noong unang beses ko po iyong mapansin, ang akala ko lang may taong nangungulit sa kanya. Pero minsan, nakita ko siyang balisa habang hawak ang telepono. Tapos, bigla niyang bababaan ng tawag. Nanlamig si Antonio. Hindi mo ba naitanong kung sino ang tumatawag? Hindi na po, senyor. Masyado siyang tahimik. Parang ayaw niyang pag-usapan yon. Sagot ni Sofia. Napailing si Antonio. Kung nagtanong lang sana ako noon ng mas maaga, baka naintindihan ko kung ano ang nangyayari sa kanya. Muling bumalik si Antonio sa kanyang opisina at muling binuksan ang kahon ng mga lumang sulat. Sa pagkakataong ito, mas maingat niyang sinuri ang bawat isa. Napansin niyang may ilang sulat na tila hindi karaniwang padala. Ang mga ito'y nakasulat sa simpleng papel, walang pirma, at tila sinadyang maging lihim. Nakalagay lang ang mga maikling linya, gaya ng kailangan nating mag-usap at hindi na ito maaring ipagpaliban. Tila may ibang tao na sinusubukang makipag-ugnayan kay Maria noong mga huling buwan nito. Lucas, bigkas niya sa sarili. Paano ka konektado sa mga lihim na ito? Napaisip siya na baka ang bata ang maging susi sa mga katanungang matagal na niyang tinatakasan.
Kinabukasan, habang nakaupo si Lucas sa hardin, lumapit si Antonio. Lucas, may maalala ka bang ibang pangalan? Kahit ano na maririnig mo noon. Napatingin si Lucas sa kanya, waring nag-iisip. Wala po akong maalala. Puntod lang ni Mama. Napabuntong hininga si Antonio. Alam niyang hindi niya pwedeng pilitin ang bata. Sa halip, inisip niya kung paano pa maipagpapatuloy ang paghahanap ng sagot. Kailangan niyang alamin ang dahilan ng misteryosong pagkawala ni Maria noong nabubuhay pa ito. Baka may bahagi ng kwento ang bata, ngunit hindi pa nito naaalala. Samantala, patuloy na napapansin ni Sofia ang lalong pagkapraning ni Antonio. Isang hapon habang naguhugas siya ng pinggan, hindi na napigilan ni Sofia na magtanong. Senyor, sigurado po ba kayo sa paghahanap na ito? Baka po masyado na kayong naaapektuhan. Tumigil si Antonio sa pagbabasa ng isang lumang dokumento at sumagot. Sofia, kailangan kong malaman. Ang mga naalala kong araw na biglang nawawala si Maria, ang mga tawag na hindi niya sinasagot, at ang mga liham na ito. Lahat ng ito ay nagpapakita na may hindi ako alam. Baka si Lucas ang makapagbigay linaw. Pero paano kung wala po talaga kayong makita? Hindi po ba masakit ang patuloy na paghanap sa mga sagot na baka hindi na natin kailanman makuha? Tanong ni Sofia. Tumayo si Antonio at sumandal sa bintana. Tinitingnan ang paglubog ng araw. Mas masakit kung hindi ko susubukang alamin. Hindi ko pwedeng bitawan ito, Sofia. Kailangan kong malaman ang totoo. Kailangan kong malaman kung may itinatago si Maria na hindi ko nalaman noong nabubuhay pa siya. Napansin ni Sofia ang bigat sa boses ni Antonio. Alam niyang hindi lang simpleng curiosity ang nagtutulak sa kanya. Ito'y ang pagmamahal niya kay Maria, ang panghihinayang sa mga hindi nila napag-usapan, at ang pagnanais na maintindihan kung bakit tila may mga bahagi ng kanilang buhay na hindi niya na lamang lubos. Ngunit bilang isang tagamasid, alam ni Sofia na ang mga sagot na hinahanap ni Antonio ay hindi laging nagdadala ng kapayapaan. Habang naglalakad papunta sa kanyang opisina, muling sumagi sa isip ni Antonio ang mga araw na iyon noong nabubuhay pa si Maria. Mga gabing nagtataka siya kung saan ito nanggaling. Mga pagkakataong sinusubukan niyang tanungin, ngunit lagi itong umiiwas sa usapan. Pinilit niyang isaliksik ang bawat piraso ng impormasyong iniwan ng asawa. Mga resibo ng mga lugar na hindi niya kilala, mga tala sa isang maliit na kwaderno na puno ng hindi kumpletong pangungusap. Pero sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap, parang may nawawala pa rin, ang isang mahalagang bahagi ng kwento na maaaring magbigay liwanag sa lahat. Sa kanyang pagkakaupo sa harap ng kanyang mesa, huminga ng malalim si Antonio. Naramdaman niyang sa kabila ng kanyang determinasyon, natatakot din siya sa maaaring lumabas na katotohanan. Maria, bulong niya, ano ba talaga ang itinatago mo? At sa tahimik na gabing iyon, habang nagmumuni-muni si Antonio, muling naisip niya si Lucas. Ang batang tila wala pang naiintindihan sa gulo ng nakaraan, ngunit maaaring siyang magbigay ng sagot. Isang umaga, habang tahimik na nag-aalmusal sina Antonio at Lucas, biglang may tumigil na sasakyan sa tapat ng kanilang mansyon. Narinig ni Sofia ang pagbukas ng pinto ng kotse at ang marahang yabag ng sapatos na papalapit sa main entrance. Iniluwa ng pinto ang isang lalaki na may maayos na suot, tila isang negosyanteng sanay sa mga mahahalagang pakikipag-usap. Dumiretso siya sa harapan ng bahay at mahigpit na kumatok sa pinto. Sino po sila? Tanong ni Sofia matapos buksan ang pinto. Ako si Enrico, sagot ng lalaki. Gusto kong makausap si Antonio Velarde. Tinitigan siya ni Sofia, halatang nagtataka. Ano pong pakay niyo kay Senyor Antonio? Napakahaba ng paliwanag. Sabihin mo na lang sa kanya, may dumating na dapat niyang malaman. Sabi ni Enrico na tila hindi mapakali. Nagkibit balikat si Sofia at iniwan ang lalaki sa pintuan upang tawagin si Antonio. Pagbalik niya, naroon na si Antonio na nakatayo sa may hagdan,
mahigpit ang pagkakahawak sa barandilya. Nang makita niya si Enrico, bahagya siyang napakurap, para bang may pamilyar sa mukha ng lalaki, pero hindi niya tiyak kung saan ito nakilala. Antonio Velarde, bati ni Enrico habang papalapit si Antonio sa pintuan. Magtataka ka siguro kung sino ako, pero narito ako dahil sa isang mahalagang bagay. Diretso ang sagot ni Antonio. Ano yon? Ngumiti si Enrico, ngunit halatang may bigat sa likod ng ngiting iyon. Ako si Enrico. Maaaring hindi mo na ako maalala, pero ako ang dating kasintahan ni Maria bago kayo nagpakasal. Napahinto si Antonio. Narinig na niya ang pangalang Enrico noon, pero matagal na. Isa ito sa mga pangalan na minsang nabanggit ni Maria noong mga unang taon ng kanilang pagsasama. Hindi niya ito masyadong binigyang pansin dahil alam niyang nakaraan na iyon. Ngunit ngayon, narito sa harapan niya ang lalaking iyon at mukhang hindi lang simpleng pagbisita ang dahilan. Bakit ka nandito? Tanong ni Antonio, mahigpit ang tono. Dumiretso si Enrico sa punto. Narito ako para sabihin sa iyo ang katotohanan. Ako ang tunay na ama ng batang si Lucas. Saglit na natahimik si Antonio. Sa likod ng kanyang isipan, naramdaman niya ang galit, pagtataka, at kahit takot. Paano mo nasabi? Anong ebidensya mo? Ipinakita ni Enrico ang isang lumang dokumento. Isang larawan ng isang batang lalaki na hawak-hawak ni Maria. Iyan ang patunay ko. Si Maria at ako, matagal nang may koneksyon bago kayo nagpakasal. At ang batang iyon, si Lucas, ay resulta ng aming pagsasama. Inabot ni Antonio ang larawan. Mabilis niyang sinuri ito. Totoo, larawan nga iyon ng isang bata na hawak ni Maria. Ngunit hindi niya matanggap agad ang sinasabi ni Enrico. Paanong hindi ko nalaman ito noon pa? At bakit ngayon ka lang nagpakita? Antonio, ikaw ang pinakamalapit sa kanya noong nabubuhay pa siya. Alam kong wala siyang nasabi sa iyo dahil takot siyang magulo ang buhay mo. Ngunit ngayon, nandito ako para kunin ang nararapat sa amin. Si Lucas ay anak ko at may karapatan ako sa kanya at sa lahat ng iniwan ni Maria. Sagot ni Enrico na tila nanlalamang ang tono. Walang sinasabi si Maria tungkol sa iyo at hindi ko maaring paniwalaan basta ang sinasabi mo. Tugon ni Antonio. Kung gayon, hanapin mo ang totoo. Pero tandaan mo ito, Antonio. Nariyan ang bata at narito ako. Isa lamang sa atin ang tunay na may karapatan sa kanya. Sagot ni Enrico bago siya lumakad paalis ng mansyon. Habang bumalik sa loob ng bahay, nanatili ang galit at duda sa isipan ni Antonio. Lumapit si Sofia. May bakas ng pag-aalala sa muka. Ano pong nangyari, senyor? Ang sabi niya, siya raw ang ama ni Lucas. Sagot ni Antonio habang hawak-hawak pa rin ang larawan. Hindi ko alam kung totoo, pero hindi ko maaring baliwalain ang sinabi niya. Paano po kung nagkukunwari lang siya? Tanong ni Sofia. Hindi ko alam, Sofia, pero kung totoo ang sinasabi niya, napakaraming tanong ang kailangang sagutin. Sagot ni Antonio. Kailangan kong malaman kung sino ba talaga siya. Simula noon, muling binuhay ni Antonio ang kanyang pagsasaliksik. Inisa-isa niya ang mga lumang talaan at litrato, hinanap ang mga detalyeng maaring magpapatunay o magtatanggi sa sinasabi ni Enrico. Sa bawat dokumentong kanyang binubuksan, sa bawat larawan ng nakaraan, lumilitaw ang larawan ng isang Maria na hindi niya lubos na kilala. Ang pagdating ni Enrico ay parang pintuang binuksan, ngunit hindi niya tiyak kung saan ito patungo. Sa mga araw na dumaan, naging mabigat ang bawat usapan nila ni Sofia. Senyor, hindi ko lubos maisip kung bakit kailangan niyang bumalik. Sa tagal ng panahon, bakit ngayon lang siya nagpapakita? Marami rin akong tanong, Sofia. Marahil takot siya noon o baka may ibang dahilan. Pero ngayon, kailangan kong alamin ang totoo. Sagot ni Antonio habang patuloy na sinasaliksik ang lumang kahon ng mga dokumento. Sa kabila ng lahat, hindi niya alam kung paano tatanggapin ang posibleng katotohanan. Paano kung totoo ang sinasabi ni Enrico? Paano kung si Lucas ay anak nito?
Sa bawat hakbang ni Antonio, mas lalong bumibigat ang kanyang dibdib. Ngunit isang bagay ang sigurado. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nahanap ang buong katotohanan. Lumipas ang ilang araw mula nang magpakita si Enrico. Habang sinusubukang bumalik sa normal ang takbo ng kanilang araw, si Sofia naman ay abala sa paglilinis ng lumang aklatan sa bahay. Ang aklatang iyon, bagamat bihira ng gamitin ni Antonio, ay naglalaman ng mga sinaunang koleksyon ni Maria, mga lumang nobela, diaries, at mga photo album na minsang naging paborito niyang saliksikin tuwing hapon. Isang umaga, habang binubuksan ni Sofia ang isa sa mga makakapal na libro, napansin niyang may isang sobre na nakaipit sa mga pahina. Lumang-luma na ito at tila hindi pa na isasama sa mga dokumento ni Antonio mula sa nakaraan. Maingat niya itong kinuha, binuksan at tumambad sa kanya ang sulat kamay ni Maria. Mahal kong Antonio, ang bungad ng liham. Agad na nakilala ni Sofia ang pirma ni Maria sa ilalim ng bawat linya. May isang bagay na matagal ko nang nais sabihin sa iyo, ngunit hindi ko magawa. Ang lihim na ito ay hindi madaling ipaliwanag, ngunit nais kong malaman mo na sa kabila ng lahat, ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Napahinto si Sofia, sinuri ang bawat salita. Habang tumatagal, mas lalong nagiging malinaw na ang liham ay isang pag-amin, hindi isang pag-amin ng pagtataksil, ngunit ng isang bagay na mas komplikado. Sa mga susunod na linya, binanggit ni Maria ang isang bata. Hindi direktang sinabi kung sino ang bata, ngunit malinaw na ito'y may kaugnayan sa nakaraan niya. Noon pa man, may bahagi ng buhay ko na hindi ko na ibahagi sa iyo. Patuloy ng liham. Huwag mong isipin na hindi kita minahal. Mahal na mahal kita, Antonio. Ngunit may mga bagay na minsan ay mahirap aminin, kahit sa taong pinakamalapit sa atin. Mabilis na tinupi ni Sofia ang liham at dumiretso kay Antonio, na noon ay nasa opisina. Senyor, may nakita po akong liham ni Ma'am Maria, sabi niya habang iniaabot ang sobre. Napakunot ang noo ni Antonio at kinuha ang liham mula kay Sofia. Ano ito? Hindi ko po alam kung kailan niya isinulat, pero mukhang mahalaga po. Nabanggit niya rito ang isang bata. Sagot ni Sofia, halatang hindi sigurado kung paano ipapaliwanag ang laman ng liham. Binuksan ni Antonio ang sobre at sinimulang basahin. Habang binabasa niya ang bawat linya, unti-unting nag-iba ang kanyang ekspresyon. Ang kaninang pagkasabik ay napalitan ng pagkalito at kahit bahagyang kaba. Nang matapos niya ang liham, tahimik siyang umupo, hawak pa rin ang papel. Maria, bulong niya. Tila nag-iisip ng malalim. May lihim ka palang itinatago sa akin. Senyor, ano po ang ibig sabihin ni Ma'am Maria? Tanong ni Sofia, ang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi ko pa alam, pero parang may kinalaman ito kay Lucas. Sagot ni Antonio. Napatingin siya sa kanyang mesa, sa mga litrato ni Maria noong bata pa. Sofia, maraming taon na akong nagtatanong kung bakit may mga araw na parang hindi ko siya maabot. Parang may mga bagay siyang hindi sinasabi sa akin. Ngayon, nararamdaman kong ito na iyon. Kung ganoon po, ano ang gagawin natin? Tanong ni Sofia. Patuloy akong maghahanap. Kailangan kong malaman kung ano ang tinutukoy niya sa liham na ito. Sagot ni Antonio, punong-puno ng determinasyon. Hindi ko pwedeng hayaan na manatiling misteryo ito. Kailangang malaman ko kung sino talaga si Lucas sa buhay ni Maria. Mula noon, mas naging seryoso si Antonio sa kanyang pagsasaliksik. Naging madalas na ang paghalukay niya sa mga lumang papeles, diaries, at kahit mga bagay na iniwan ni Maria na dati inakala niyang hindi mahalaga. Hindi niya maalis sa kanyang isipan ang huling mga linya ng liham. Kung darating ang araw na makilala mo ang batang ito, sana'y maunawaan mo kung bakit ako nahirapang sabihin ang lahat. Hindi ko nais magdala ng sakit. Nais ko lang mapanatili ang kapayapaan sa ating pagsasama. Pero ngayon, hindi ko na magawang aminin. Sana'y dumating ang araw na maintindihan mo. Sa bawat pagbabasa ng liham,
mas lumalalim ang pagdududa ni Antonio. Hindi lang kay Enrico, kundi pati sa mga taong nasa paligid ng kanyang asawa noong mga huling buwan nito. Parang unti-unting lumalabas ang kwento ng isang bahagi ng buhay ni Maria na kailanman ay hindi niya naunawaan. At sa gitna ng lahat ng ito, naroroon si Lucas. Tahimik na nagmamasid, tila walang kamalay-malay sa mga katanungang bumabalot sa kanyang pagkatao. Isang gabi, habang binabalikan niya ang liham, napansin ni Antonio ang isang maliit na marka sa sulok ng papel. Isang pamilyar na simbolo, isang logo ng isang lugar na minsan nilang pinuntahan ni Maria. Biglang sumagi sa isipan niya ang isang retreat house na dinalaw nila maraming taon na ang nakalipas. Doon, sa isang retreat na yon, sinabi ni Maria na may mahalaga siyang gustong pag-usapan, ngunit sa huli ay hindi niya sinabi. Ngayon, tila nagkakaroon ng kahulugan ang lahat. Lucas? Tawag ni Antonio habang ang batay nasa sala, nagbabasa ng isang libro. Bukas, may pupuntahan tayo. San po, Tito Antonio? Tanong ni Lucas. Itinabi ang libro. Sa isang lugar kung saan malalaman natin ang ilang sagot. Sagot ni Antonio, puno ng determinasyon. Alam niyang kailangang hanapin ang lugar na iyon. Alamin kung may nakatago pa roong sagot sa mga tanong na iniwan ni Maria. Sa kabila ng lahat ng sakit at pangamba, hindi siya titigil hanggat hindi niya nalalaman ang buong katotohanan. Nagsimula ang kanilang paglalakbay isang maagang umaga habang umuusok pa ang mainit na kape sa mesa ni Antonio. Tinipon niya ang ilang mahahalagang dokumento, ang mga naunang natagpo ang liham ni Maria at isang lumang address book na halos mapunit na sa kalumaan. Si Lucas naman ay tahimik na nakaupo sa sala. Hawak ang isang laruan na ibinigay ni Sofia upang magpababa ng kaba. Hindi pa rin niya lubos na nauunawaan kung bakit kailangang maglakbay, ngunit naramdaman niya ang kaseryosohan ni Antonio. Handa ka na ba? Tanong ni Antonio habang isinasara ang maleta. Tumango si Lucas. Opo, Tito Antonio. Mainam. Baka sa paglalakbay na ito, makahanap tayo ng mga sagot. Sagot ni Antonio, bagamat ang kanyang tono ay may halong kaba. Hindi niya alam kung ano ang kanilang madadatnan, ngunit ramdam niyang mas mabuti ng subukan kaysa maghintay ng wala. Ang unang lugar na kanilang tinungo ay isang maliit na baryo, kung saan, ayon sa dating address book ni Maria, nanirahan ng isang tagapaglingkod na si Ising. Siya ang babaeng matagal nang nawawala. Iniwan ang mansyon bago pa man pumanaw si Maria. Si Ising ay isang masayahing babae noon, tahimik ngunit mapagkakatiwalaan. Naalala ni Antonio na minsang ipinakilala ni Maria si Ising bilang tagapag-alaga ng mga lihim na bagay. Bagamat inakala niya noon na ito'y isang simpleng biro, ngayon ay tila nagiging makatotohanan. Bakit po natin kailangang hanapin si Tita Ising? Tanong ni Lucas habang nasa daan sila. Dahil baka siya ang may alam sa koneksyon mo kay mama mo. Sagot ni Antonio. May mga bahagi ng buhay ni Maria na hindi ko lubos na nauunawaan. Baka siya ang makapagpaliwanag. Pagdating nila sa baryo, agad nilang hinanap ang bahay na tinukoy sa address book. Sa likod ng mga simpleng kubo, sa tabi ng isang palayan, tumambad ang isang maliit na bahay na gawa sa kahoy. Ang bahay ay halatang nilulumot na sa kalumaan, ngunit may usok mula sa bubong, hudyat na may tao sa loob. Sigurado ka ba na ito nga ang bahay ni Ising? Tanong ni Antonio sa isang matandang magsasaka na kanilang nadaanan. Oho, senyor. Matagal nang dito nakatira si Ising, pero bihira na siyang magpakita sa mga tao. Ewan ko kung papasukin niya kayo. Sagot ng matanda. Hindi nagpatumpik-tumpik si Antonio. Lumapit siya sa pinto at marahang kumatok. Ising, nandyan ka ba? Ako ito, si Antonio Velarde. Gusto ko sanang makausap ka. Sandaling katahimikan ang sumunod. Si Lucas, nakatago sa likod ni Antonio, ay tahimik lamang na nagmamasid. Maya-maya ay bumukas ang pinto at lumabas ang isang matandang babae na tila nagulat sa kanilang presensya. Senyor Antonio? Tanong ni Ising
Halata ang kanyang kaba. Bakit po kayo naririto? Gusto lang kitang makausap, Ising. Sagot ni Antonio. Nagmamatyag sa reaksyon ni Ising. May mga tanong ako tungkol kay Maria at tungkol sa batang ito. Hinila niya si Lucas palapit. Napatingin si Ising kay Lucas. Napakurap siya ng ilang beses at tila may kilalang kilala siya sa mukha ng bata. Sino? Sino ba ang batang ito? Tanong niya. Bagamat halata sa boses niya na parang alam na niya ang sagot. Iyan ang nais kong malaman. Alam ko na bigla kang umalis noon bago pumanaw si Maria. May kaugnayan ba ito sa kanya? May kaugnayan ba ito kay Lucas? Tanong ni Antonio. Seryoso ang boses. Napatingin si Ising sa paligid. Parang may iniisip kung ligtas bang magsalita. Sa wakas, inalok niya sina Antonio at Lucas na pumasok. Umupo sila sa isang maliit na mesa sa loob ng bahay at sa ilalim ng mahinang ilaw ng gasera, nagkaroon ng masinsinang pag-uusap. Senyor Antonio, panimula ni Ising, maraming bagay na hindi ko naisip na kakailanganin kong pag-usapan ulit. Pero kung naririto na kayo, siguro panahon na rin para malaman ninyo ang katotohanan. Habang nagsasalita si Ising, nakita ni Antonio na unti-unting bumubukas ang isang bahagi ng nakaraan ni Maria na hindi niya lubos na nalalaman. Isinaysay ni Ising ang mga araw na nawawala si Maria, ang mga lihim na pagpupulong nito sa kung sino-sino, at ang kanyang tila pagbabalik tanaw sa mga mas naunang taon ng kanyang buhay. Hindi man direktang sinabi ni Ising na si Lucas ang anak ni Maria. Malinaw na may isang mahalagang koneksyon sa pagitan ng bata at ng mga sikretong iniwan ng kanyang asawa. Habang nakikinig si Lucas, nakita ni Antonio ang pagbabago sa bata. Dati-rati puro tanong lamang ang meron ito. Ngunit ngayon, nagkakaroon na siya ng mga piraso ng sagot. Nang matapos ang pag-uusap, hindi pa rin kumpleto ang buong larawan. Ngunit dama ni Antonio na mas malapit na sila sa katotohanan. Pag-uwi nila mula sa baryo, magaan ang kanilang usapan. Tito Antonio, tanong ni Lucas habang nasa biyahe. Kung malaman po natin ang totoo, ano po ang mangyayari sa atin? Tiningnan siya ni Antonio at nginitian. Hindi ko alam, Lucas. Pero kahit anong mangyari, magkasama pa rin tayo. Sa sandaling iyon, ramdam ni Antonio na hindi na lang siya naghahanap ng sagot para kay Maria. Naghahanap din siya ng koneksyon sa bata. Ang posibilidad na bagamat hindi siya ang tunay na ama ni Lucas, magampanan niya ang papel ng isang ama na magbibigay ng liwanag sa nakaraan nito. Sa bawat pag-usad ng kanilang paghahanap, mas tumitibay ang kanilang samahan. Si Antonio, na dati naliligaw sa mga tanong, ay natututo ng magtiwala kay Lucas. At si Lucas naman ay natututo ng magtiwala sa kanya. Sa kabila ng lahat ng pagdududa, ang kwento ng kanilang nakaraan ay nagiging daan upang mas tumibay ang tiwala nilang dalawa sa isa't isa. Isang tahimik na hapon nang muling magpakita si Enrico sa mansyon ni Antonio. Kasama niya ang isang itim na folder na tila naglalaman ng mahahalagang dokumento. Bumaba si Antonio mula sa kanyang opisina at sa pagbungad pa lang niya sa pintuan, kita na sa kanyang mukha ang bahagyang iritasyon. Anong ginagawa mo rito ulit, Enrico? Tanong niya. Diretsahan. Antonio, sagot ni Enrico habang pinipilit na ngumiti. Narito ako para patunayan sa iyo ang lahat ng sinabi ko. Tingnan mo ito. Inabot niya ang folder kay Antonio. Agad na binuksan ni Antonio ang folder. Naroon ang isang birth certificate na may nakasulat na pangalan ni Lucas. Kasama ang pangalan ng kanyang yumaong asawa at ni Enrico bilang mga magulang. Sinundan pa ito ng mga kalakip na sulat, larawan, at iba pang papeles na tila nagpapatibay sa kwento ni Enrico. Nakatayo si Sofia sa gilid, nakikiramdam sa tensyon. Tumikim siya. Senyor, gusto niyo po bang ipasuri ang mga dokumento? Hindi na kailangan. Mabilis na sagot ni Enrico, halatang nagmamadali. Sapat na yan para makita mong ako ang tunay na ama ni Lucas. At sa ganyang kalagayan, malinaw na dapat maging akin ang bahagi ng yaman ni Maria. Kung ganoon, sagot ni Antonio,
Kailangan kong masigurado ang pagiging totoo ng mga ito. Matalim ang kanyang tingin habang kinukuha ang mga papeles. Hindi ko basta-basta tinatanggap ang sinasabi mo. Isang maliit na ngisi ang sumilay sa labi ni Enrico. Sige, Antonio, pero hindi mo maikakaila na nariyan ang mga ebidensya. Agad na tinawagan ni Antonio ang kanyang abogado upang suriin ang mga dokumento. Ilang araw ang lumipas at bumalik ang abogado na may dalang malinaw na konklusyon. Senyor Antonio, sabi ng abogado habang tinuturo ang mga pahina ng dokumento. Peke po ang mga ito. Ang birth certificate ay gawa-gawa lamang. Ang mga sulat ay ginamit lang ang lagda ng inyong asawa, ngunit hindi tugma ang tinta sa panahon ng pagkakasulat. Ang mga larawang ginamit ay halatang kinopya mula sa ibang album na hindi galing sa inyo. Malinaw na pineke ang mga ito. Nag-init ang ulo ni Antonio. Ano ba talaga ang pakay ni Enrico? Tanong niya sa kanyang abogado. Sa palagay ko, nais lamang niyang makakuha ng bahagi sa ari-arian ni Ma'am Maria. Mukhang wala siyang sapat na dokumento upang patunayan ang kanyang sinasabi. Sagot ng abogado. Nang muling magpakita si Enrico, sinalubong siya ni Antonio ng matapang na pananalita. Alam mo ba kung anong hirap ang dinaranas ko sa paghahanap ng mga sagot? At ngayon, ikaw, na walang ibang inintindi kundi ang makuha ang hindi mo pag-aari, ay lalapit sa akin na may dalang pekeng ebidensya? Ano ang akala mo? Palalampasin ko ito. Namula ang mukha ni Enrico. Ano bang sinasabi mo? Nalaman na namin ang lahat. Peke ang mga dokumento mo. Isa ka lang manloloko. Sagot ni Antonio, puno ng galit. Dito na tuluyang pumutok ang damdamin ni Enrico. Oo, tama ka. Peke ang mga yon. Umamin siya, halos sumisigaw. At ano ngayon? Dapat lang na makuha ko ang nararapat sa akin. Ako ang nauna kay Maria. Ako ang unang nagmahal sa kanya. Ngunit siya ang pinili niya. Matigas na sagot ni Antonio. Kahit anong gawin mo, hindi mababago iyon. Tumawa si Enrico. Halatang puno ng galit at pagseselos. Siyempre, dahil ikaw ang mayaman. Ikaw ang may kakayahang ibigay sa kanya ang lahat. Hindi mo ba naisip na ang kasal ninyo ay dahil sa pera mo? Na kung ako lang ang naging maayos ang kalagayan, ako ang pinili niya? Wala akong pakialam sa iniisip mo, sagot ni Antonio. Ang alam ko, si Maria ay naging tapat sa akin at sa kabila ng lahat ng pagdududa, naniniwala akong mahal niya ako hanggang sa huli. Naniniwala ka? Magpakatotoo ka, Antonio. Ilang beses ka bang nagtanong kung saan siya pumunta? Ilang beses mo bang naramdaman na may itinatago siya? Tanong ni Enrico, tila nagtatangkang guluhin ang isipan ni Antonio. Lahat ng iyon ay tapos na, sagot ni Antonio ng kalmado. Oo, may mga tanong akong hindi nasagot, pero kahit kailan, hindi ko pinagdudahan ang pagmamahal niya sa akin. Nang makita ni Enrico na hindi siya mananalo sa argumento, nilisan niya ang mansyon. Naiwan si Antonio na mas matatag ang loob kaysa dati. Bagamat wala pa ring malinaw na sagot tungkol kay Lucas, alam niyang ang pag-ibig ni Maria ay hindi kailanman nagkaroon ng bahid ng pagdududa. Ang mga peke at kasinungalingan ni Enrico ay hindi sapat para sirain ang alaala ng kanyang yumaong asawa. Sa puntong iyon, mas naramdaman ni Antonio ang tunay na kahulugan ng pagiging tapat at mapagmahal. Sa mga araw na lumipas matapos ang pagkakabunyag sa panlilinlang ni Enrico, unti-unting bumalik sa normal ang buhay ni Antonio at Lucas. Ngunit kahit paanong pag-aayos ang gawin nila sa kanilang pang-araw-araw na buhay, hindi pa rin nawawala ang mga tanong sa likod ng isipan ni Antonio. Napapansin din ni Lucas na may mga pagkakataong malalim ang iniisip ng kanyang tito Antonio, kaya't isang hapon, tahimik niyang tinanong ito. Tito Antonio, okay lang po ba kayo? Nagulat si Antonio sa tanong, ngunit ngumiti siya sa bata. Ayos lang ako, Lucas. May mga bagay lang akong iniisip. May kinalaman po ba iyon kay Mama? Tanong ulit ni Lucas, tahimik ngunit puno ng interes. Sa tingin ko, oo. Pero huwag kang mag-alala.
Kasama kita ngayon at hindi kita iiwan, sagot ni Antonio. Napangiti si Lucas at muling bumalik sa kanyang ginagawa. Ngunit alam niyang may mahahalagang bagay na nalalapit ng mabunyag. Kinabukasan, habang naglilinis si Sofia ng mga lumang album sa imbakan, may narinig silang katok sa pinto. Binuksan ito ni Antonio at tumambad sa kanila ang isang babae. Matanda na, ngunit may malakas pa ring presensya. Nakaayos ang buhok nito at maayos ang pananamit, ngunit halata ang pag-aalala sa kanyang mukha. Magandang araw po. Ikaw ba si Antonio Velarde? Tanong ng babae. Bahagyang nanginginig ang tinig. Oo, ako nga. Sagot ni Antonio, halatang nagtataka. Sino po sila? Si Ising, ang dating tagapaglingkod ng iyong asawa. Sagot ng matanda. Nanlaki ang mga mata ni Antonio. Ilang buwan na rin niyang hinanap si Ising, ngunit tila wala nang makapagsabi kung nasaan ito. Ngayon, narito siya sa mismong pintuan nila. Ising, ikaw nga ba ito? Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Antonio habang hinayaan siyang makapasok. Pasensya na kung bigla akong nagpakita. Hindi ko na matiis ang pananahimik. Nabalitaan kong pinaghahanap mo ako at may mga bagay akong kailangang sabihin sa iyo. Sagot ni Ising habang tinatanggal ang suot niyang syol. Tumigil siya sandali upang tingnan si Lucas na noon ay tahimik na nakaupo sa sala. Tumitig siya sa bata ng matagal, tila may kinikilalang koneksyon. Siya ba si Lucas? Tanong ni Ising kay Antonio, ngunit ang kanyang tingin ay hindi na natanggal sa bata. Oo, siya nga. Anong alam mo tungkol sa kanya? Sagot ni Antonio, halatang hindi mapakali. Lumapit si Ising sa bata at sa marahang boses ay nagsabi, Lucas, kamusta ka? Okay naman po ako. Sino po kayo? Sagot ni Lucas, ang boses ay halatang nagtataka. Nagpunta si Ising sa upuan at dahan-dahang umupo. Ako ang tiyahin mo. Nagulat si Antonio. Ano ang ibig mong sabihin, Ising? Antonio, sabi ni Ising. Matagal ko nang nais sabihin ito. Ngunit sa takot na masira ang buhay ninyo ni Maria, mas pinili kong manahimik. Si Lucas ay hindi anak ni Enrico. Hindi siya bunga ng kahit anong relasyon sa ibang lalaki. Kung ganoon, tanong ni Antonio, saan nagmula si Lucas? Si Lucas ay anak ng nakababatang kapatid ni Maria, sabi ni Ising. Ang kanyang tinig ay puno ng lungkot. Matagal na akong nasa serbisyo ng pamilya ninyo at noong nabubuhay pa ang kapatid ni Maria, nakita ko kung gaano siya kasaya nang malaman niyang magkakaanak na siya. Ngunit sa kasamaang palad, maagang namatay ang kapatid ni Maria sa isang aksidente. Napatingin si Antonio kay Lucas, na tila naguguluhan ngunit tahimik na nakikinig. Napilitan si Maria na alagaan ang bata dahil sa utos ng kanilang ina. Ayaw nilang malaman ng ibang tao ang tungkol dito dahil takot silang masira ang imahe ng pamilya. Sa huli, si Maria ang kumuha kay Lucas at pinalaki siya ng tahimik. Pero kahit anong gawin niya, hindi niya lubos na maamin sa iyo, Antonio. Mahal ka niya, pero masyado siyang natakot sa posibleng reaksyon mo. Paliwanag ni Ising. Ngunit bakit nawala si Lucas? Bakit hindi niya kasama si Maria noong pumanaw siya? Tanong ni Antonio. Mas malalim na ang pagkalito sa kanyang tinig. Matapos mamatay si Maria, wala nang ibang lugar na pwedeng puntahan si Lucas. Naiwan siya sa akin, ngunit sa kahirapan ng buhay, hindi ko rin siya naalagaan ng maayos. Sa kalaunan, napilitan siyang maghanap ng sarili niyang tahanan. Paliwanag ni Ising, nanginginig na ang tinig. Napatingin si Antonio kay Lucas. Kaya mo tinawag na mama si Maria dahil siya talaga ang nag-alaga sa iyo noon. Ngunit hindi siya ang iyong ina. Siya ang tumayong ina mo dahil sa pagmamahal niya sa kanyang kapatid. Tahimik si Lucas, tila hindi alam kung ano ang mararamdaman. Kung ganoon po, sino ang tunay kong mga magulang? Kapatid ni Maria ang tunay mong ina. Namatay siya noong ikaw ay isang sanggol pa lamang. Sagot ni Ising.
At narito ka ngayon dahil ginawang lahat ni Maria ang makakaya niya upang mapanatili kang ligtas at mahalaga. Natigilan si Antonio. Sa wakas, narinig na niya ang mga sagot na matagal niyang hinahanap. Si Lucas ay hindi bunga ng pagtataksil o kasinungalingan. Bagkus, siya ay bunga ng pagmamahal at sakripisyo. Nang tumingin siya sa bata, nakita niya hindi lamang ang isang misteryo ng nakaraan, kundi isang pagkakataon na mabigyan ito ng magandang kinabukasan. Lucas, wika ni Antonio, hindi mahalaga kung sino ang nagluwal sa iyo. Ang mahalaga, ikaw ay bahagi ng pamilya ko ngayon at hindi na kita hahayaan mawala ulit. Tahimik na tumango si Lucas at sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang totoo ang mga salitang iyon. Sa gitna ng masalimuot na nakaraan, unti-unti nang bumubuo ng bagong tahanan sina Antonio at Lucas. Isang tahanang puno ng pagmamahal, pagtitiwala at pag-asa. Matapos ang mga revelasyon mula kay Ising, naging malinaw kay Antonio na si Lucas ay higit pa sa isang misteryo ng nakaraan. Siya ay naging isang bahagi ng buhay ni Maria at kahit anong pag-aalinlangan ang dati niyang naramdaman. Napagtanto niyang si Lucas ay isang batang nangangailangan ng tahanan at pamilya, mga bagay na handa niyang ibigay. Kinabukasan, maagang nagising si Antonio upang makausap ang kanyang abogado at ayusin ang mga kinakailangan upang ampunin si Lucas ng formal. Umupo siya sa tabi ng bata habang ito'y nag-aalmusal. Lucas, panimula ni Antonio, nais kong maging formal ang lahat. Gusto kitang gawing opisyal na miyembro ng pamilya. Gusto mo ba iyon? Tumingin si Lucas kay Antonio. Halatang nagulat ngunit kita ang saya sa kanyang mga mata. Talaga po, Tito Antonio? Gusto niyo po akong ampunin? Ngumiti si Antonio at tumango. Oo, Lucas. Simula pa noong una, nakita ko na ang isang espesyal na bata sa iyo. Ngayon, mas lalo ko pang nais na mapabilang ka sa pamilyang ito. Agad na niyakap ni Lucas si Antonio. Mahigpit, puno ng pasasalamat. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na hindi na siya nag-iisa. Na sa wakas, mayroong taong handang maging magulang niya. Sa paglipas ng mga linggo, sinimulan ni Antonio ang proseso ng pag-aampon. Ipinakilala niya si Lucas sa kanyang abogado at sinigurong magiging maayos ang lahat ng papeles. Habang hinihintay ang formal na pag-aproba, binigyan niya si Lucas ng mga bagong damit, gamit sa paaralan, at sariling silid na may malalaking bintana at isang estante ng mga aklat. Huwag kang mag-alala, Lucas, sabi ni Antonio isang hapon habang inaayos ang bagong kama ng bata. Lahat ng kailangan mo, nandito na. Salamat po, Tito Antonio. Hindi ko po akalain na magkakaroon ako ng ganitong klaseng tahanan. Sagot ni Lucas, bahagyang nangingilid ang luha. Samantala, si Sofia naman ay nagsimulang maglaan ng oras upang turuan si Lucas sa mga simpleng gawaing bahay. Lucas, alamin mo ito. Magagamit mo ito kahit saan ka magpunta. Sabi ni Sofia habang tinuturuan si Lucas kung paano maghugas ng pinggan at magluto ng simpleng pagkain. Bagamat minsan ay may nalalaglag na pinggan o nasusunog na itlog, natatawa lang si Sofia at si Antonio. Sa mga munting pagkakataon na ito, unti-unting bumuo si Lucas ng mga bagong alaala. Mga masayang sandali na dati ay hindi niya naranasan. Dahil sa suporta ni na Antonio at Sofia, natutong magtiwala si Lucas sa kanyang sarili. Sa kabila ng kahirapan na kanyang pinagdaanan, sinimulan niyang makita ang halaga ng kanyang bagong pamilya. Natutunan niya kung paano maging bahagi ng isang tahanan. Isang bagay na dati tila imposibleng maabot. Nang sa wakas ay formal nang maaprubahan ang kanyang pag-aampon, nagdaos sila ng munting salo-salo sa bahay. Dumalo ang ilang kaibigan ni Antonio at pati na rin ang ilang malalapit na kapitbahay. Ito ang simula ng bagong yugto sa ating buhay, sabi ni Antonio habang nagbubukas ng isang botelya ng alak para sa mga bisita. Ang munting pagdiriwang na iyon ay simbolo ng pag-usbong ng isang bagong pamilya. Si Lucas,
na dati tanging alaala lamang ng nakaraan ang dala, ay unti-unting naging bahagi ng masayang kasalukuyan ni Antonio. At bagamat nanatili ang alaala ni Maria sa bawat sulok ng bahay, hindi na iyon isang dahilan upang manlumo. Sa halip, ang alaala ni Maria ay nagsilbing inspirasyon upang ipagpatuloy ang pag-aalaga sa batang minsan niyang kinupkop. Habang nag-aaral si Lucas, lagi niyang dala ang suporta ni Antonio. Sa bawat takdang aralin, naroon si Antonio upang magpaliwanag at tumulong. Sa bawat aktibidad sa paaralan, naroon si Sofia upang manood at magbigay ng moral support. Hindi na muling naramdaman ni Lucas ang pag-iisa. Sa halip, natutunan niyang harapin ang hamon ng buhay nang may lakas ng loob at may ngiti sa kanyang mga labi. "Lucas," sabi ni Antonio isang gabi habang binabasahan siya ng kwento bago matulog. "Hindi mahalaga kung ano ang nangyari sa nakaraan. Ang mahalaga, narito tayo ngayon at gagawin ko ang lahat upang masigurong magiging maganda ang kinabukasan mo." "Tito Antonio, salamat po sa lahat," sagot ni Lucas, bahagyang nahihimbing na. "Alam ko pong dito ako nababagay." Sa tahimik na gabing iyon, naramdaman ni Antonio ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Sa kabila ng lahat ng pagdududa at pagsubok, natagpuan niya ang kahulugan ng pamilya sa piling ng batang dati misteryo lamang sa kanyang buhay. At sa paglalim ng gabi, habang tulog si Lucas, si Antonio naman ay nakaupo sa tabi ng bintana, hawak ang isang lumang larawan ni Maria. "Maria," bulong niya, "kung naririnig mo ako, alam kong tama ang desisyon ko. Si Lucas ay isang biyaya na iniwan mo para sa akin. Salamat sa lahat ng iniwan mo. Pangako, aalagaan ko siya tulad ng inalagaan mo noon." Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting napansin ni Antonio ang kakaibang tahimik na kasiyahan na dulot ng presensya ni Sofia sa kanilang buhay. Hindi lamang siya simpleng kasambahay. Si Sofia ay naging pundasyon ng kanilang tahanan. Isang taong laging nariyan upang tiyakin ang kaayusan ng bawat bagay. At higit sa lahat, naging gabay siya para kay Lucas, na kahit paano'y nakahanap ng ina sa mga yakap at payo ng matanda. Isang maulang gabi habang abala si Sofia sa paghahanda ng hapunan, dumaan si Antonio sa kusina. Sa gitna ng tunog ng ulan at sa liwanag ng maliit na bombilya sa itaas ng lababo, napansin niyang malalim ang iniisip ni Sofia habang pinupunasan ang isang lumang tray. Lumapit siya at umupo sa isang bangko malapit sa mesa. "Sofia, matagal ka nang hindi nagpapahinga. Hindi ka ba napapagod sa araw-araw na ginagawa mo dito?" Tanong ni Antonio, ang tono'y puno ng pag-aalala. Napangiti si Sofia at sumulyap kay Antonio. "Senyor, sa totoo lang, ito ang kinagisnan ko na. At hindi naman ako napapagod kung nakikita ko kayong mag-ama na masaya." "Masaya?" tanong ni Antonio, bahagyang ngumiti. "Hindi ko nga sigurado kung alam ko pa ang ibig sabihin ng salitang masaya. Marami nang nangyari, Sofia. Minsan iniisip ko kung kaya ko pa bang panatilihin ang ganitong buhay." Huminto si Sofia sa ginagawa, itinabi ang tray at tumingin ng diretso kay Antonio. "Senyor Antonio, alam niyo ho ba kung bakit nanatili ako dito sa bahay ninyo kahit na marami na akong narinig na pwedeng pagtrabahuan sa ibang lugar?" "At bakit?" tanong ni Antonio, na tila naguguluhan. "Dahil alam kong hindi kayo sumusuko. Kahit noong nawalan kayo ng asawa, kahit noong dumaan kayo sa kung ano-anong problema, palagi kayong bumabangon. At ngayon, kasama si Lucas, nakikita ko na unti-unti kayong nagkakaroon ng dahilan para maging masaya ulit." Natigilan si Antonio sa mga sinabi ni Sofia. Hindi niya ito inaasahan mula sa isang taong tahimik at bihirang magsalita ng mga bagay tungkol sa kanilang buhay. Naramdaman niya ang bigat ng mga salitang iyon, na tila tinatamaan ang pinakatago niyang mga damdamin. Mula noon, mas madalas na ang kanilang mga tahimik na usapan. Sa bawat pagdaan ni Antonio sa kusina o sa hardin, natatagpuan niya si Sofia na tila palaging may ginagawa, ngunit laging handang makinig kapag nagsisimula siyang magkwento. Natutunan niyang magtanong sa kanya
hindi lamang tungkol sa bahay, kundi pati na rin tungkol sa sarili niyang mga iniisip, mga bagay na dati itinatago niya kahit sa sarili niya. Sofia, bakit kaya mas madali akong magsalita sa iyo kaysa sa ibang tao? Tanong ni Antonio isang gabing nakaupo sila sa beranda, nanonood ng mga bituin. Ngumiti si Sofia habang hawak ang isang tasang mainit na tsa. Baka dahil hindi ako mahilig manghusga, senyor. At baka dahil sanay ako makinig. Hindi ko na iniisip kung ano ang tama o mali sa mga sinasabi nyo. Basta narito lang ako para makinig. Mula sa mga simpleng usapan, nagkaroon ng mas malalim na koneksyon ang dalawa. Hindi ito ang tipikal na romansa na makikita sa pelikula. Walang magagarang hapunan, walang mga bulaklak o malalaking sorpresa. Sa halip, isa itong unti-unting pag-unawa at pagtanggap sa isa't isa. Sa bawat tahimik na sandali, sa bawat pangkaraniwang pag-uusap, naramdaman nilang dalawa na may espesyal na bagay sa kanilang samahan. Isang araw, habang magkasama nilang inaayos ang hardin, biglang tumigil si Antonio at tumingin kay Sofia. Sofia, naisip mo na ba ang tungkol sa atin? Napatingin si Sofia sa kanya, bahagyang nagulat. Ano pong tungkol sa atin, senyor? Na baka pwedeng simulan ulit ang buhay. Sagot ni Antonio, tila nag-aalangan. Ikaw at ako. Hindi ko alam kung ano ang tamang paraan para sabihin ito, pero gusto kong magpasalamat sa lahat ng ginagawa mo, para sa akin, para kay Lucas. At baka gusto mong simulan ulit ang buhay natin nang magkasama. Tahimik si Sofia, ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay makikita ang emosyon. Sa huli, nginitian niya si Antonio. Kung iyon ang nais nyo, senyor, hindi ko iyon tatanggihan. Nagkaroon sila ng isang simpleng panata sa isa't isa. Hindi isang engrandeng kasunduan, kundi isang tahimik at taimtim na pangako na magtutulungan sa bawat hamon. Ipinagpatuloy nila ang kanilang pang-araw-araw na buhay na mas buo ang tiwala sa isa't isa. Hindi ito kwento ng magagarang kilos, kundi kwento ng tahimik na pagmamahalan na nabuo sa mahabang panahon ng pagdamay at pagkakaintindihan. At kasama si Lucas, unti-unti silang bumuo ng isang bagong pamilya. Sa tulong ni Sofia, natutunan ni Lucas ang mga simpleng bagay tungkol sa buhay. Mga halagang mula sa isang tahanang puno ng pagmamahal at pangunawa. Sa kabila ng lahat ng dinaanang pagsubok, naramdaman ni Antonio na unti-unti na niyang natutuklasan ang kahulugan ng kasiyahan. Minsan, hindi kailangan ng engrandeng kwento ng pag-ibig upang maramdaman ang tunay na pagmamahal. Kailangan lamang ng dalawang taong handang magtulungan at tumulong sa isa't isa upang bumuo ng bagong simula. Isang malamig na hapon ng Disyembre, nagpunta sina Antonio, Sofia at Lucas sa sementeryo. Ang hangin ay may dalang lamig, ngunit ang araw ay nagbigay ng banayad na liwanag na tila nagbibigay ng kapayapaan sa paligid. Sa gitna ng payapang sementeryo, tumigil sila sa harap ng puntod ni Maria. Ang marmol na lapida ay may bakas na ng panahon, ngunit nananatili itong matatag, tulad ng alaala ni Maria sa puso ni Antonio. Si Sofia ang nagdala ng basket ng mga sariwang bulaklak. Maingat niyang inilagay ang mga ito sa paligid ng puntod, habang si Lucas naman ay tahimik na tumayo sa tabi ni Antonio. Hindi na siya ang dating batang tahimik at mahiyain. Ngayon, may kumpiyansa na siyang nakikita sa sarili. Ngunit sa kabila ng pagbabago, dama pa rin ni Antonio ang koneksyon ni Lucas sa nakaraan, sa kanyang asawa na minsang naging sentro ng kanyang mundo. Maria, mahinang bungad ni Antonio habang nakayuko. Narito kami ngayon upang magpasalamat. Tumabi si Sofia at inilapat ang kamay sa balikat ni Antonio. Senyor, napakaraming taon na ang lumipas. Hindi naman na natin kailangang tanungin pa ang lahat. Sa tingin ko, mas mahalaga ang mga alaala kaysa sa mga sagot. Napangiti si Antonio sa sinabi ni Sofia. Oo, tama ka. Kung minsan, ang mga tanong ay hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay kung paano natin ipinagpatuloy ang buhay natin pagkatapos ng lahat ng ito.
Tumingin siya kay Lucas, na noon ay tahimik na nakatingin sa lapida. Lucas, wika ni Antonio, alam kong hindi mo na maalala ang marami sa iyong nakaraan. Pero gusto kong malaman mo na dahil kay Maria, nakilala kita. Dahil sa kanya, may pagkakataon akong magkaroon ng bagong layunin. Tumango si Lucas. Ang mga mata ay puno ng pagmumuni-muni. Tito Antonio, salamat po. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko alam kung nasaan ako ngayon. At kung hindi po dahil kay Mama, hindi ko rin po siguro mararamdaman ang pagmamahal. Dahan-dahang umupo si Antonio sa isang mababang silya malapit sa puntod. Nagkaroon ng mahaba at payapang katahimikan habang iniisip ang mga nakaraang taon. Naalala niya ang mga unang araw ng kanilang pagsasama ni Maria, ang mga plano nilang magkasama, at ang mga araw ng kalungkutan noong nawala siya. Ngunit higit sa lahat, naisip niya ang mga positibong alaala, ang kanilang masayang pagbabakasyon sa probinsya, ang walang hanggang suporta ni Maria sa kanyang mga desisyon, at ang pagmamahal na lagi nitong ipinapakita sa kanya. Lahat ng yun, kahit wala na siya, ay nananatiling buhay sa kanyang puso. Ipinapangako ko, Maria, patuloy ni Antonio, hindi ko bibiguin ang mga iniwan mong alaala. Bubuhayin ko ang pamilya natin sa paraang alam kong matutuwa ka. At si Lucas, aalagaan ko siya bilang isang tunay na anak. Tumingin siya kay Sofia. At ikaw, Sofia, salamat sa lahat ng ginawa mo para sa amin. Alam kong hindi madali ang lahat ng nangyari, ngunit nandyan ka palagi. At hindi ko ipagpapalit ang tulong at pagkakaibigan mo sa kahit ano. Ngumiti si Sofia, ngunit sa likod ng ngiti ay may bahagyang lungkot. Senyor, hindi naman po kailangang magpasalamat. Isa pong karangalan na makasama kayo at makita kung paano kayo bumangon mula sa lahat ng pagsubok. At alam ko po, kahit wala na si Ma'am Maria, masaya siya kung nasaan man siya ngayon. Dahil sa inyo, natutunan namin ni Lucas na patuloy na mabuhay. Naramdaman ni Antonio na hindi na siya natatakot sa mga lihim na iniwan ni Maria. Bagamat hindi niya nakuha ang lahat ng sagot, natutunan niyang tanggapin na ang nakaraan ay bahagi na ng kanyang buhay. Hindi na ito isang pabigat. Sa halip, naging inspirasyon ito upang mas maging mabuting tao at ama. Bago sila umalis, huling tumingin si Antonio sa puntod. Maria, sabi niya ng marahan, magpapaalam na kami. Ngunit hindi ito paalam sa alaala mo. Patuloy kang magiging bahagi ng bawat araw ng aming buhay. Sa pag-uwi, dama ni Antonio ang kaginhawahan sa kanyang puso. Ang kanilang buhay, bagamat maraming pinagdaanan, ay ngayon puno na ng pag-asa at kasiguruhan. Hindi man perpekto ang mga sagot na nakuha niya. Sapat na ang kasiguruhan na may mga taong nagmamahal sa kanya at handang maging bahagi ng kanyang bagong simula. Sa kanilang bahay, itinuloy ni na Antonio, Sofia at Lucas ang kanilang normal na gawain. Mga simpleng bagay tulad ng pagluluto, pagtutulungan sa takdang aralin ni Lucas, at pag-aayos ng hardin. Ngunit sa bawat simpleng sandali, naroon ang damdamin ng pasasalamat at pagmamahal na hindi kailanman nawala. Sa dulo ng araw, habang sila'y magkakasamang nanonood ng paglubog ng araw mula sa beranda, biglang nagwika si Antonio. Alam nyo, ang buhay talaga ay hindi laging may malinaw na sagot. Pero minsan, hindi natin kailangang malaman ang lahat. Ang mahalaga ay kung paano natin pinipili ang maging masaya. Tumawa si Sofia at si Lucas, at sa kanilang tawanan, naramdaman nila ang tunay na kahulugan ng pagiging isang pamilya. Sa wakas, natutunan ni Antonio na ang mga lihim ng nakaraan ay hindi kailangang maging dahilan ng pagdurusa. Sa halip, ito ay mga paalala na ang buhay ay puno ng posibilidad at ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon para maging masaya at magpasalamat.